Palawakin ng tax exemptions. Isa ito sa mga sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Pero babala ng isang kongresista, bilyong-bilyong pisong mawawalang kita ng gobyerno. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguno sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano mababalanse ang kapakanan ng taong bayan at yung kaban na hindi mananakaw sa usaping ito? Yes, Jiggy, aminado nga itong si House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo na malaki yung malulugi sa gobyerno kapag pinalawak itong tax exemptions. Ano niya, aabot sa 50 billion pesos yung mawawalang kita o koleksyong buwis ng pamahalaan. Oras nga na maipatupad ito at para nga raw makabawi, ayon nga kay Congressman Kimbo, ilan doon sa mga tinitignan nilang taasan ay yung tax sa vape, sweetened beverages, kagaya nga ng soft drinks at mga juice. At gayon na rin, maaari din magpataw doon sa dagdag puwis para sa mga single-use plastics, gaya nga po ng sachet, lalo't kapangunahin itong sanhiraw ng pagbabaha. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Kimbo. Ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Ang una ay pagdating sa vape. Napakababa ng tax rate dito. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Kaya ang access sa kanya ay napakalaganap at napakadali. Jiggy, sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, hiniling niya sa Kongreso na isama sa tax exemption yung mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon mula nga yan doon sa 250,000 pesos. Nais din ng Pangulo na hindi na pagbayarin ng minimum corporate income tax yung mga maliliit na negosyo. Isinusulong din ni PBBM yung pagpapatupad ng tax amnesty na sasaklaw doon sa mga hindi nababayarang income tax, estate tax at donors tax. At gayon na rin yung value-added tax o VAT, kasama nga dyan yung mga multa at surcharges. Jiggy. Sa hiling na yan ng Pangulo, ano ang sagot ng mga mambabatas? Yes, Jiggy, sabi ni Congressman Kimbo, posible raw na maipatupad na itong pinalawig na tax exemption sa January 2027 pa. Target maipasa nga yung panukalang batas tungkol dyan sa darating na Agosto. At sa panig naman ng Senado, inihain ni Senator Tito Soto yung kaparehong panukala para nga sa tax exemption. Pero Jiggy, nakukulangan nga itong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino dun sa hiling ng Pangulo. Dapat daw kasi sa klaw ng tax exemption, pati yung mga may annual income na hanggang 500,000 pesos para makasama rin pati yung mga guro, nurses at iba pang middle income job earners. Pakinggan po natin ito. Pero for example, public school teacher is more than 29,000, so hindi sila kasama dyan, hindi makikinabang. Samantala, naghihirap sila ngayon dahil hindi na nga tumataas ang sweldo, lumalaki ang buwis, tapos tumataas ang presyo. Wala silang relief. At Marian, anong masasabi ng mga eksperto dito sa sinusulong na reforma sa buwis? Jiggy, welcome development naman para nga daw yan sa ilang tax experts kagaya ni Mon Abrea. Mas mararamdaman daw kasi ng mga manggagawa, lalo na yung mga nasa middle class, itong ang mga pinaghirapan nilang pera. Narito po yung kanyang pahayag. We deserve not just a tax relief, but the increase of take-home pay by reducing the burden that was already assumed by middle class for the longest time. Samantala, Jiggy, ilan nga doon sa mga dinagdag din ng makabayan, sana raw nabanggit ng Pangulo kahit yung pagpapaalis or pagtanggal ng VAT, excise tax and yung VAT doon sa mga pangunahing bilihin. Ganyan din yung inaasahan sana ng akbayan na si Congressman Percy Sandanya na sana raw ang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, kaltasan yung sinisingil na VAT from 12%, gawin sana itong 10%. Samantala, Jiggy, doon nga sa usapin itong tax relief measures, inaasahan na maghahain din ng panukalang batas ang House leadership kaugnay niya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.